I will set the time, the clock. Kapag nag-umpisang magsalita si Brother Jando, mag-uumpisa din yung 15 minutes na first stand niya. Brother Jando? Okay, magandang gabi sa inyong lahat. No? So, ngayong gabi, ating simulan ng isang paksa. Ito kasi nagsimula sa isang usapan na kung saan titindigan daw ni Brother Edwel Hortaleza na ang Sabat ay hindi sa Hudyo. So, yung term na hindi is a negative statement. So, hindi siya pwede mag-affirmative dahil ito ay negative statement. So, aking binaliktad. Tutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay doon lamang iniutos sa Israel. Ayon sa Biblia at mga referensya. So, dito, nilagay ko na lahat ng nalalaman ko nung ako pa ay napa sa Sabadista. Kaya, tuloy na lang po tayo, no? Una, ang sabi dyan is, yan ang paksang patutunayan ko ng 7th-day Sabbath ay doon lamang iniutos sa Israel. Ano ang unang patunay? Una, ayon sa Biblia na ang 7th-day Sabbath ay doon lamang talaga ibinigay. Ayon sa Exodo 16:29, alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng Sabat. So, ang kausap dito na alalahanin ninyo, Israel. Sila yung kausap niyan. Binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Pag sinabing Israel, bansa. Hindi lang ito sa mga sa lahi ng mga Israelita, kundi sa mismong bansa. Sa madaling salita, yung mga hintil na nasa Israel under sa naturang batas dahil sila ay nasa Israel. Ayan ha. Kahit hintil, basta nasa bansang Israel, under sa naturang batas, dahil sa Israel ibinigay ang araw ng Sabat. At yun ang aking paksa. Na doon lamang yan iniutos sa Israel. Next. Ang sabi naman dito sa Ezekiel 29, ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot ng nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kapag ang SDA ay nagbabasa ng Ezekiel 20, ang kanilang binabasa ay verse 12 lang at verse 20. Bakit verse 12 lang at verse 20 ang kanilang binabasa? Yun ay para ikaw na nakikinig, ipinalilitaw nila na ikaw ang kausap dito. Yan. Kaya diretso sa 12, then 20. Yung 9, wala akong nakitang SDA na binabasa ang 9. Alam niyo kung bakit? Dahil ipalilitaw nila na ang kausap sa Ezekiel 20 ay yung nakikinig sa Bible study. Yon. Ano sabi dito? Inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. So, ang main subject dito, yung pinalaya mula sa Ehipto. Alam natin kung anong bansa ang pinalaya mula sa Ehipto. At yon, yung Israel. 11. At doon binigay ko sa kanila. Sinong kanila? Yung mga taga-Israel. Ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. So, ang kausap dyan, yung mga taga-Israel. 12. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Sinong sila? Israel.
Sinong binigyan? Israel. Bansa ang binigyan, bansa. Kaya kahit ikaw'y Pilipino, kung ikaw ay nasa Israel, under ka sa naturang batas. So sa panahon natin ngayon, open-minded ng mga Israelita eh. No? Sa Israel ngayon, sa ating panahon, yung mga Christian, hindi pinipilit na magsabat ng Sabado. Okay? Next. At dahil sila ang binigyan, kaya isa sa mga hindi binigyan niyan ay ang mga taong nauna before kina Moses. Dahil ang Israel ang binigyan, hindi dyan kasama yung mga taong nauna before the time of Moses. Ayon sa Deuteronomy 5:1, tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. So, ang bibigyan, mga Israelita, pag-aralan ninyo ito at sundin. So, sila yung binigyan yung taga-Israel. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Gumawa ng kasunduan na ang Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Ang main subject ng ating topic ngayong gabi ay ang 7th day Sabbath. Ano? So, hindi kasama sa 7th day Sabbath, sina Adan. Meron kasi mga nasasabi kasi na sina Adan, Sabbath keeper din yun. Hindi po, di totoo yun. Ang binigyan ng pahingilin ng 7th day Sabbath ay yung mga Israelita. Kaya ang Israel lamang ang malinaw na inutusan na mangilin ng 7th day Sabbath. Unang talata, Deuteronomy 5:15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sinong kausap dyan? Yung naging alipin sa lupain ng Ehipto. Yung naging alipin. Ay, hindi tayo kasama dyan. Hindi tayo naging alipin eh. So yung naging alipin sa Ehipto, silang inutusan na mangilin ng 7th day Sabbath. Ano pa? Kalawang talata, Exodo Kapitulo 20, versikulo 2 at 8. Pag sila ang nagbasa ng Exodo 20, ang kanilang binabasa ay diretso 8. Yung 2, walang nagbabasa nun. Tandaan ninyo ha, pag SDA dumalaw sa inyo, nag-Bible study, nagbasa ng Exodo 20, walang isa man sa kanilang nagbabasa ng versikulo 2. Bakit? Dahil sa 2 malalaman kung sinong kausap. Ayon dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. So, ang kausap pala yung inilabas sa lupain ng Ehipto. Ano yon? Yun ang bansang Israel. Ano ang utos sa inilabas sa lupain ng Ehipto? Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ayan, no? So, sila ang inutusan. At ito yung aming paksa. Yung aming paksa, hindi ko pala may ipakita ng buo. Yung aming paksa na napag-usapan, ayan. So, okay to dito ha. Ito yung paksa na patutunayan ko ng 7-day Sabbath ay doon lamang iniutos sa Israel. At sumang-ayon naman siya na yan ang paksang tatalakayin ngayong gabi. Okay, so hanggang dito na lang. Hindi ko na ubusin yung oras dahil dali lang naman na patunayan yung aking paksa. So hanggang doon na lamang po, moderator. Okay. So meron ka pang 5 minutes and 26 seconds. At confirm ko lang, wave mo na ba yung natitira mong oras, Brother Jando? Yes, wave ko na, moderator. Yun lang.
Okay, wave na ni Brother Jando yung kanyang natitirang oras. And of course, dahil na-wave niya na, pupunta tayo ngayon sa atin pong 10 minutes. 10 minutes na cross-examination. We will sit the 10 minutes cross-examination and every question must be answered na hindi lalagpas sa 20 seconds. Meron ako ditong sa cellphone lamang na 20 seconds. Pag nalumagpas sa 20 seconds, ako yung magsasabi mismo na next question. Automatically, yung magtatanong, magne-next question at yung magsasagot ay makikinig na sa magtatanong. Okay ba yon mga kapatid? Yes po, aprobado. Okay. So, meron tayong nakaset dito na 10 minutes cross-examination from SDA Brother Edwil. Magko-cross-examine siya mga kapatid kay Brother Jando. Ang yung time will start if you ask the question to Brother Jando. Okay, Brother Jando, handa ka na ba? Yes, handa na. Okay. Unang tanong. Kailan ginawa ang araw ng Sabat? Yun ay ginawa panahon pa sa Genesis. Creation, doon ginawa ang araw ng Sabat. Ito bang Sabat na ito ay ginawa para sa tao, yes or no? Ginawa siya sa mga Israelita. Ang tao na sinatukoy dyan ay ang mga Israelita. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo sinasangayunan na ang Sabat ay ginawa para sa tao? Ang sinabi ko na ang Israelita ay tao at binasa ko mga talata na sila ang binigyan ng Sabat. Next question. Okay. So, ibig sabihin sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, hindi mo ba ito pinaniwalaan? Ang sinabi ko, Israelita ang binigyan at ang Israelita ay tao. Kung ating iatras sa Marcos 2:24, Israelita ang kausap dyan. Next question. Ulitin ko, kailan uli ginawa ang Sabat? Ang Sabat na ginawa ay panahon pa ng Genesis. Ito ay ginawa. Sino ang tao noong ginawa ang Sabat? Sino ang tao sa paggawa ng araw ng Sabat? Sino ang mga taong nandun? Sina Adan at Eva. Okay. So sa makatuwid, ginawa ang Sabat para sa tao sa panahon na si Adan at Eva pa lamang ang nilalang. Yes or no? No. Dahil ayon sa Deuteronomio 5:1 hanggang 3, hindi ginawa ang tipan na ito sa ating mga ninuno. Ang ninunong tutukoy kasama sina Adan at Eva doon. Next question. Okay. So sa makatuwid, ginawa ang Sabat sa paglalang at ang mga tao ay si Adan at si Eva. Ibig sabihin, si Adan at Eva ay hindi para sa Sabat na ito, Brother Jando. Yes, hindi sila kasama doon. Ayon sa Deuteronomy chapter 5 verses 1 to 3, hindi ginawa ang tipang ito sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. So hindi sila kasama si Adan at Eva dyan. Next question. Okay. Balikan natin ang Marcos 2:27. Sinabi ba roon na ginawa ang Sabat para sa Hudyo? Yes or no? No. Ang sabi doon, ginawa sa tao at ang taong binigyan ayon sa Exodo 16:29 ay mga Israelita. Next question. Okay. Specific ang tanong, Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ito ba'y nababasa o hindi nababasa? Iyan ay nababasa. At kung iatras mo sa 24, Israelita ang taong kausap dyan. At ayon sa Exodus 16:29, ang binigyan, Israelita. Next question. Next question. Sa makatuwid, ilang taon pa mula kay Adan hanggang kay Moises, ilang taon na wala palang nangili ng Sabat samantalang may mga tao na noon, Master Jando? Yes, may mga taon noon at kung ilang taon man yun, hindi na yun ang ating topic. Pero ang sabi ni Moises kasi, hindi ginawa ang tipang ito sa ating mga ninuno. So hindi kasama sina Adan at Eva doon. Next question. Ibig sabihin, 2,000 o 4,000 anyos na tiwangwang ang Sabat sapagkat ang tao pala ay hindi para sa Sabat.
Mali. Ang Sabat ng ginawa yan ay hindi iniutos sa tao. Iniutos lang siya panahon ni na Moises. Next question. Okay. Paano inuutos sa Israel ang Sabat? Binasa ko na kanina, Exodo 20, versikulo 2 at 8. Sabi sa kanila, alalahanin ninyo na kayo ay naalipin sa Ehipto, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay. Sa Exodus 20 talatang 8, paano inuutos ng Diyos ang tungkol sa Sabat? Para kanilang alalahanin na sila ay magpahinga sa ikapitong araw at yun ang ating topic. At before sa kanila, walang ibang inutusan nun. Next question. Okay. So, basahin ko lang ha. 20 talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Paano inuutos Mr. Jando? Ipaalala sa kanila ang araw ng Sabat upang kanilang ipangilin ayon sa talata. At ang kausap dyan, versikulo 2, yung inilabas sa lupain ng Ehipto. Next question. Okay. Kung sinabing alalahanin, yan ba ay kauutos lang o dati nang mayroong Sabat na nakalimutan? Yes or no? No. Ang sabi ko kanina, Exodo 16:29, doon unang ibinigay ang Sabat. Wala akong... Ayun, next question. Next question. Specific ang tanong, Mr. Jando. Bakit ang utos ay alalahanin? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, before ang Exodo 20, versikulo 2, ay ibinigay na. At yun ang binasa ko kanina, Exodo 16:29. Next question. Okay. So ngayon, si Abraham ay sumunod sa utos. Okay, basahin ko ha. Genesis 26, talatang 5, ang sabi rito. Okay, Genesis 26, talatang 5. Sabi rito, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Hindi kaya inuutos na dito kay Abraham ang tungkol sa Sabat kung kaya pinapalaala na lang sa Israel? No, dahil salungat yan sa sinasabi sa Deuteronomy 5:1 na hindi yun binigay sa kanilang mga ninuno at si Abraham ay isa sa kanilang mga ninuno. Next question. Okay. So ngayon, sa bagong tipan, kanino ibinigay ang bagong tipan? Objection, moderator. Okay, time pause tayo. Ang aking objection, ang topic natin, 7th day Sabbath, iniutos sa Israel. Hindi namin topic kung kanino ibinigay ang bagong tipan. Okay, yun ang objection ni Brother Jando. Brother Edwel, meron ka bang counter objection? Okay. May counter objection ako eh. Go ahead. Kasi ang tanong ko sa kanya, sa bagong tipan, kanino ibinigay ang Sabat? Okay, so ito po, magro-ruling ako. Yung topic po natin ngayon na pinag-uusapan ay patungkol po ito dito sa patutunayan ko na ang 70 Sabat ay doon lang iniutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. So wala po tayong topic dito ngayon na tungkol sa ito po ay dapat strict lang po tayo, no, Brother Edwel, pasensya na po strict lang po tayo ngayon sa kung ano po yung napag-usapan. So I think you can reconstruct your question para po pumasok sa topic. Okay. Sige, wave ko ng time ko. Okay, meron kang 2 minutes and 29 seconds. Confirm ko lang, wave na yung time. Yes. Okay, so yan po, mga kapatid, yung unang sabak ng
first stand ni Brother Jando, affirmative side, at saka yung question and answer, tanong ni Brother Edwell kay Brother Jando. At ngayon naman po, dadako tayo ngayon sa negative side, no? Isang napaka gandang talakayan sa gabing ito, mga kapatid. Pakinggan natin si Brother Edwell sa kanyang negative side stand. Ang iyo pong time mag-uumpisa kapag ikaw po ay magsalita na. Okay. Mga kaibigan, magandang gabi po sa ating mga kaibigang nakikinig ngayon dito po sa Punto por Punto. Pinatunayan ni Jando na ang seventh day Sabbath ay doon lamang sa mga Israelita ibinigay. Ngunit mga kaibigan, tinanong natin siya kung kailan ginawa ang araw ng Sabat, of which honest naman po siya na doon pa sa paglalang. Doon pa raw sa paglalang ginawa ang Sabat. Ngunit alam niyo mga kaibigan, almost 4,000 years mula kay Adan hanggang kay Moises, ay kung ang Sabat pala ay ginawa noong, actually, totoo naman, ginawa ang Sabat doon pa sa paglalang. Bago, wala palang nangilin dito, wala palang nag-iingat dito na tao. Ano naman ang purpose doon ng Panginoon na ginawa niya pa ito na wala palang mangingilin? Wala palang magkikip ng Sabat na ito, mga kapatid. Okay? So, ang sabi rito, mga kapatid, no? Ang sabi rito sa Genesis 26, talatang 5, ang sabi ng sulat, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang Moderator? Moderator? Naka-mute si Edwell. Akala ko ako yung nawala. Brother Brother Edwell, Edwell, naka-mute ka. Tuloy napalipat ako ng sabi niya, hindi raw. Naka-mute ka, bro. So, Wag mong i-mute. Brother Edwell, sandali muna. Balik, Brother balik. Edwell. Time pause. Brother Edwell, nawala ka po ng sandali, siguro mga 30 seconds. Can you repeat what you are saying? Nawala ako? Yes po, nag-mute ka po bigla. Akala ko po nawala yung aking connection naman ulit. Oo. Go ahead, balik po sa iyo pong stand, negative stand. Okay. So mga kapatid, hindi po consistent na ginawa ng Diyos ang Sabat at the time of creation bago wala palang nagkikip nito, mga kapatid. Ang sabi po sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao. Ngayon, lilimitahan niya ba na si Adan at Eva hindi para sa kanila ito? Para lang daw sa Israel, mga kapatid? So, yun po ay inconsistent po na almost 4,000 years ginawa ang Sabat, ngunit hindi para sa tao, hindi para kay Adan, hindi para kay Noe, hindi para kay Abraham, no? Bago ang Israel, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, ay talagang sinunod na po ni Abraham, no? Wala mang mababasa na Sabat po dito sa mga sinunod ni Abraham, pero nandito po, ulitin po natin sa pagbasa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautosan. So mga kapatid at mga kaibigan, si Abraham po ay masunurin. Si Abraham ay tao, kung kaya't si Abraham ay saklaw sa araw po ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao. Now mga kapatid, mga kaibigan, basahin po natin ang binasa ni Jando kanina sa Deuteronomio 5, talatang 5. Ito po ang sabi, mga kapatid. Deuteronomio 5,
Tres pala. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Tandaan po natin mga kaibigan, yung salitang hindi pinagtibay. Pag sinabi bang hindi pinagtibay, ang ibig bang sabihin wala ng Sabat? Wala pang Sabat noon mga kapatid? Wala pa bang utos noon tungkol sa Sabat? Hindi nga lang pinagtibay. Ulitin natin. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin nga nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. So mga kapatid, ang pagtitibay nito, itong Sabat na ito, kasama na po ang 10 utos mga kapatid, ay doon lamang pinagtibay sa huring. Ngunit, nandoon na po ito mga kapatid. Ang Sabat po ay kinikip na po ito ng mga banal na mga tao na nauna, mga ninono, sa panahon sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa kanila mga kapatid. Basahin po natin ang Job. Ito, magbasa tayo ng Job. Sa Job 38. Job 38, talatang 7, ito po ang sabi mga kaibigan. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kailan po ito mga kapatid? Itong akto na ito, itong pangyayari na ito mga kapatid, kailan po ito na ang mga bituin ay umawit at ang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? Kailan po ito? Noon pa itong sa paglalang mga kapatid, kung kailan nilalang ang tao sa pang-anim na araw, kinabukasan ay Sabat sa Panginoon mga kapatid. Sila po ay nag-aawitan at naghiyawan sa kagalakan mga kapatid. O patunayan po natin na ito po ay sa paglalang. Dito po, sabi rito sa talatang 3, biggisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin saan ka nandoon. Nang ilagay ko ang mga patibayan sa lupa, ipahayag mo kung mayroon kang unawa, sino naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman o sinong nag-unat ng panukat diyan. So mga kapatid, mga kaibigan, etong sitwasyon ito, etong senaryong ito mga kapatid, ay doon po ito sa paglalang mga kapatid. Kailan ginawa ang Sabat mga kapatid? Sa paglalang. Noong pang-7 araw ng Sanlinggo mga kapatid. Okay? So, kumbaga, hindi po pwede na si Adan at Eva sa pang-7 araw ng paglalang na kung saan ang Diyos ay kanyang pinabanal ang araw ng Sabat, binasbasan at ipinagpahinga. Hindi tama na si Adan at Eva ay hindi sumali doon. Sila po ay nandoon sa katuwaan mga kapatid sa paglalang ng buong sanglibutan. Ngayon mga kapatid, ano po ang ibig sabihin? Ano po ang mithiin ng Diyos? Bakit kanyang inuutos na ingatan o kabanalin ang araw ng Sabat mga kapatid? Talatang 11, ito po ang sabi. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, na napa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So mga kaibigan, ano ang dahil? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit kanyang iniutos na ipangilin ang araw ng Sabat? Upang alalahanin kung sino ang may lalang. Upang kilalanin kung sino ang may lalang ng lahat ng mga bagay mga kapatid. At ang inuutosan nito ay ang tao lamang, ang hayop hindi po kasama mga kapatid. Hindi ginawa ang Sabat nang dahil sa tao. Ngayon, basahin po natin mga kapatid para ma-review po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa pang-7 araw mga kapatid. No. Ang sabi po rito, at nang
Genesis 2:2-3. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So kailan ginawa ang araw ng Sabat, mga kapatid? Sa pangpitong araw. Paano niya ginawa? Binasbasan, ipinagpahinga, at itinangi, mga kapatid. Therefore, ang Sabat na ito ay para sa tao, mga kapatid. Kung ikaw ay tao at hindi unggoy, para ka dito. Ang Sabat na ito ay para po sa kapakanan ng tao. Talatang 9, okay? Talatang 9 ng Exodus 20, ito po ang sabi, mga kapatid. Okay, talatang 9, Kabanata 20. Ito po ang sabi, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So mga kapatid, mga kaibigan, eto na ngayon. Dito na ngayon, nabuksan po ang ating isipan na ang Sabat pala ay hindi para lamang sa mga Israel, no? Maging sa taga-ibang lupa, mga kapatid, okay? Na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So ibig sabihin, hindi lamang sa mga Israelita, kundi para din po sa mga foreigner. Now, eto, dagdagan po natin ang talata, mga kapatid. Isaiah 56. Isaiah 56, 2, ang sabi po rito, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So, ano po ang turing ng Panginoon, mga kapatid, sa mga taong nag-iingat ng araw ng Sabat? Mapalad. Okay, now, talatang 6, mga kapatid. Sabi rito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So mga kapatid, mga kaibigan, para lang ba sa Israel ang Sabat na ito? Maging taga-ibang lupa, mga kapatid. Alam kong si Jando ay tao din po ito. Therefore, ang Sabat ay para din po sa kanya. Now, mga kapatid, takbo po tayo sa bagong tipan. Okay? Sa bagong tipan, mga kapatid, nangilin din po ba? Okay, nagsasabat din po ba ang hindi mga Hudyo? Opo. Gawa 13, talatang 43, ito po ang sabi, mga kapatid. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo. Tandaan po natin, mga kaibigan, itong salitang nangaging Hudyo, sa English po ay religious proselytes. Okay, ibig sabihin, hindi ito Hudyo, no? Religious proselytes. Okay, litin ko. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga. 1 minute na po. Minuto po. 1 minute. 1 minute.
Okay. Ulitin ko. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo, masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila hinimok na magsipanitili sa biyaya ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, so sa 48 po, sabi po rito, 48, at nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niliwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya at ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Therefore, hindi lamang po Hudyo, hindi lamang po mga Israelita, kundi ang mga taga-ibang lupa, mga hintil na nakikilakip sa Panginoon. Okay, back to you, Mr. Moderator. Okay, tamang-tama lang sa oras, no? Tamang-tama lang sa oras yung ating kapatid at yun po natapos yung negative side. Bago po tayo dumako sa sunod naman na tanungan portion, bigyan muna natin ng pansin yung atin pong mga kapatid na nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live dito po sa Punto por Punto. Umabot po tayo ngayon sa Punto por Punto ng live concurrent viewers ng 529. Dito po yan sa Punto por Punto. Plus dito po sa Katotohanan Ito Pag-usapan YouTube channel, meron din po tayo ditong 122 viewers. At maging sa mga nasa Facebook pa ngayon, so marami ngayon ang nakasubaybay sa atin. At marami yung nanonood. At marami yung talagang may interest, no, sa pakinig sa talastasang ito. At ngayon mga kapatid, dadako naman tayo sa sunod nating gawain in which tayo po ay magkakaroon naman ng 10 minutes cross-examination of our affirmative side sa negative side na nagbigay po ng kanyang first stand o unang pahayag. So again, sa bawat tanong at sagot ay hindi ilalagpas sa 20 seconds. Yun po ating rule number 9 na kapag tatanungin, kailangan yung sagot ay hindi ilalagpas sa 20 seconds or else ako magsasabi ng next question kapag lumagpas na ang time niya. Okay? Yan. So, Brother Jando, are you ready for your cross-examination? Yes bro, ready na bro. Okay, dahil ready na si Brother Jando, ang kanyang time ay mag-uumpisa sa pagsalita niya o pagtanong niya. Okay, unang tanong. Sumasang-ayon ka ba na based sa nabasa ko, ito ay iniutos sa Israel? Yes or no? Yes, inuutos sa Israel, pero hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin ang mga taga-ibang lupa. Pwede rin silang magsasabat, kapatid. Next question. Saan mo nabasa na iniutos ang pangingilin ng sabat sa ibang lupa? Okay. Exodus 20, talatang 10. Basahin ko pa ba? O hindi na? Dali, moderator's time Brother Edwell, no? Yung obligation mo pa ngayon is to answer the question ng atin pong affirmative side. So, sasagot ka lamang po, no? Hindi ka po yung magtatanong ngayon. You have your time for asking the question. So, our time will resume. Okay? Okay, next question. Tapos ka na ba sa sandali. Tapos ka na po ba, Brother Edwell, sa pagsasagot? Sige, basahin ko. Okay, pero yung time mo is 20 seconds lang, Oo. Go ahead. So, ang sagot ay para din sa mga taga-ibang lupa. Basahin ko ang tala. 20 verse 10 ng Exodo. Ngunit ang araw na ikapito ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae. Next question. Yan yung baka. Yung next question. Sino ang kausap sa Exodo 20, versikulo 10? Okay. At tinatanong mo kung sino ang kausap, si Moises. Ngunit, ang sabat ay hindi lamang para sa Israel, ngunit para rin sa mga taga-ibang lupa tulad nating mga Pilipino. Mr. Jando.
Next question. Next question. Sumasang-ayon ka ba na ang kausap sa Exodo 20 versikulo 10 ay yaong inilabas sa Ehipto? Yes or no? Yes, sumasang-ayon na ako na ang kausap ay mga Israel yung inilabas. Ngunit ang Sabat ay para din sa mga taga-ibang lupa, para din sa hintil na tulad natin, Mr. Jando. Next question. Ayon sa Exodo 20 versikulo 10, pati sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Saan naninirahan ang mga dayuhang ito? Next, pakisagot. Okay, para sa mga naninirahan din ng mga taga-ibang lupa. Ngunit, ang pinatunayan mo kasi na ang Sabat ay para lamang Objection, sa Israel. moderator. Ngunit, para din pala Okay, time sa pause mga tayo. taga-ibang lupa. Brother Edwell, sandali lang. Time pause muna tayo. Merong objection? Affirmative? Ang tanong ko, moderator, hindi niya sinasagot. Ang sabi sa talatang Exodo 20 versikulo 10, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Ang tanong ko sa kanya, saan naninirahan ang mga dayuhang yan? Okay. I think merong tanong sa iyo, Brother Edwell, na we can consider it's categorical, saan naninirahan. Sasagutin mo ba yung tanong, yung saan naninirahan? Kung sasagutin mo po, yes. Mr. Moderator, nasagot ko kanina na yung mga naninirahan sandali po. Sandali. Ang tanong ko lang po kung sasagutin mo, kasi i-resume ko yung time kapag yes yung sagot mo, sasagutin mo. Yes, at saka sinagot ko kanina, Mr. Moderator. Bro. Okay, sasagutin mo, i-resume ko yung time, ha? Yung time ay magre-resume if you speak. Okay. Sige. Yes. Okay. Ang tanong mo kanina, saan naninirahan? Well, ang sabi rito, taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuan. Ito ay nagpapatunay na ang Sabat ay hindi pala exclusive lang sa mga Hudyo, ngunit para din sa mga dayuhan na naninirahan sa kanila. Kaya bali ang iyong paksa. Next question. Sabi mo naninirahan sa kanila. Yung kanila, kung saan naninirahan ang mga dayuhan, yan ba ay sa Israel? Well, Israel, na nanirahan sa kanila, ngunit bagamat sa kanila, dayuhan pa rin sila, hindi sila Israel, ngunit sila din po. Ang Sabat ay para din po sa kanila sapagkat sila'y tao. Mr. Jando, maging ikaw tao din. So sumasang-ayon ka na ayon sa kautusan, ang mga dayuhan na naninirahan sa Israel ang siyang kasama sa inutusan. Yes or no? Yes, kasama sila ng mga dayuhan, Mr. Jando. Kaya hindi exclusive ang Sabat para sa mga Hudyo lamang, ngunit para din sa mga dayuhan, Mr. Jando. Next question. Next question. Ano ang pagkaunawa mo sa salitang dayuhan? Pag sinabing dayuhan, hindi Hudyo, hindi Israel, na nakikipamayan sa kanila, Mr. Jando. Tulad mo, hindi ka Israel, di dayuhan ka, foreigner ka, kaya lang pango naman ang ilong natin. Next question. Ikaw ba ay dayuhan sa Israel o hindi? Well, dayuhan din tayo nito sapagkat hindi tayo Israel. Okay? Kaya ang Sabat ay para din po sa atin, Mr. Jando, sapagkat ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Next question. Paano ka naging dayuhan sa Israel nasa Pilipinas ka lang naman? Well, Mr. Jando, ang sabi rito ay ang maging taga-ibang lupa. Okay? Ngayon, balik doon sa Isaiah 56:6, wala na pong sinabi doong nananirahan sa kanila, basta't nakikilakip sa Panginoon, Mr. Jando. Tulad namin mga Next question. Nakikilakip sa Next Panginoon. question na po. Ulitin ko, ikaw ba'y dayuhan sa Israel? Sabi mo, yes. Paano ka naging dayuhan doon? Nasa Pilipinas ka lang naman naninirahan ngayon. Yes, dayuhan ako, Mr. Jando. Sapagkat ako ay hindi Hudyo. Nakikilakip din ako sa Panginoon. 56:6 ang sabi rito. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakilakip sa Panginoon. Nakikilakip ako sa Panginoon. Bagamat sa Pilipinas, nakikilakip ako sa Panginoon. Next question. Ang sapat ay para sa akin. Next question. Ikaw ba'y nasa Israel ngayon naninirahan sa kanilang mga pintuan daan? Yes or no?
No, hindi ako ngayon sa Israel naninirahan, ngunit ako'y nakikilakip sa Panginoon. Mr. Jando, Isaiah 56:6. Sa sino bang nakikilakip sa Panginoon, ang Sabat ay para sa kanya. Maliban sa iyo kung ayaw mo makikilakip sa Panginoon. Next question. So inaamin mo ngayon na ikaw pala hindi naninirahan sa kanilang mga pintuang daan. Yes or no? Yes, tama yan. Ngunit ako ay nakikilakip sa Panginoon, therefore, ang Sabat ay para din sa akin. Ewan ko lang sa iyo, kung gusto mo rin makilakip sa Panginoon, nasa iyo yon. Pero kung gusto mo makilakip sa Panginoon, magsasabat ka rin tulad ng mga Hudyo. Next question. Mababasa ba sa Isaiah 56:6 na ang mga taga-ibang lupa na nasa kanilang sariling lupa at wala sa Israel ay kasama sa mangingilin? Yes, mababasa ko. Basahin ko. Gayon din, ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon, nababasa. Next question. Next question. Sabi mo ngayon sa mga taga-ibang lupa na nakikilakip. Anong pagkaunawa mo sa taga-ibang lupa na nakikilakip? Ang pagkaunawa ko na kinikilala ang Panginoon, kinikilala ang may lalang ng langit at lupa, at kinikilala ang Panginoon ng Sabat. Ang Panginoon ng Sabat ay si Kristo. Nakikilakip kami, kung kaya't kami ay nagsasabat sapagkat kami ay may malapit na Next relasyon question. sa Panginoon, Mr. Jando. Nang ginawa ang Diyos ang 7th day Sabbath, yun ang topic natin, 7th day Sabbath eh. Nang ginawa ng Diyos ang 7th day Sabbath, ito ba ay iniutos agad sa tao? Yes or no? Yes! Inuutos ito, kung kaya't pagdating doon kay Objection, Moises, moderator. alalahanin na lamang sapagkat Okay. nauutos Time pause, time pause. Excuse, time pause. Meron tayong objection. Go ahead, affirmative. What is your objection? Ang tanong ko ay iniutos agad. Hindi ko tanong Okay. kung ito iniutos ba. Ang tanong ko, Okay. ito ba ay iniutos agad sa tao o hindi? Okay. So, kuha ko na yung objection. Brother Edwell, meron ka bang counter objection? Counter objection, Mr. Moderator, nasagot ko po, yes. Yes, ang sagot niya, Brother Jando, sa categorical mo na tanong, and nagpaliwanag siya. Okay, next question. Saang Okay, sandali lang. Sige. Resume the time. Go ahead, Brother Jando. Pag nagsalita ka, resume the time. Saang talata sa Biblia, pagkatapos gawin ang Sabat, ay iniutos agad sa tao? Hey, walang litra por litra na iniutos agad, ngunit sa paglalang na yon, ang mga anak ng Diyos at ang mga bituin ay nagsiawit ng katuwaan, ng kagalakan sa Panginoon dahil sa paglalang. Next question. Okay. Dahil walang mabasa letra por letra, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na pagkatapos dalangin ng Sabat ay iniutos agad ito sa tao? Well, Bible scholars, di mga aklat namin. Sino nga bro? Sino nga? Yung aming Desire of Ages, mga Objection moderator. Objection moderator. Okay, time pause. Meron tayong 1 minute and 33 seconds. What is the objection? Affirmative? Siya ay Seventh-day Adventist at Okay. humingi ako ng Bible scholar at ang kanyang ibinibigay ay self-serving evidence dahil mga scholar lang nila. Ang Okay. hinihingi ko is Protestant scholar or Catholic scholar na nagsasabi na pagkatapos lalangin ang Sabat ay iniutos agad sa tao. Okay. Brother Edwell, meron kang counter objection? Okay, wala akong counter objection. Sabi ko, mga aklat namin, mga Bible scholars. Okay, magro-rolling ako. Wala kang counter objection. So magro-rolling ako. According sa ating kasi Brother Jando, no? According sa ating rules dito sa debate, yung title ay patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Wala naman tayong naka-specific dito na ganito yung gagamitin. So pwede mo sigurong gamitin ng Brother Jando sa rebuttal mo mamaya, yung patungkol sa sinasabi mo sa kanya. Yung kanyang reference na gustong gamitin, Brother Jando, ay yung kanilang mga scholar sa Seventh-day Adventist.
Okay. Next question. Okay, sandali lang time resume. Brother Argento, go ahead. Ipinangilin ba ni Abraham ang 7th-day Sabbath? Yes or no? Yes, sapagkat ito'y kanyang sinunod ang bilin, mga utos, mga kautusan at mga palatuntunan, Master Jando. At ang kautusan ng Diyos ay 10 utos, di ba? O, Exodus, binasa mo ito kanina. Exodus 20, talatang 2. Ang 10 utos ay kautusan ng Diyos na tinutupad ni Abraham. Kung kahit ang tanong mo, yes, Mr. Jando. Next question. Doon sa Exodo 20 na ginamit mo ngayon bilang sagot, buhay pa ba si Abraham yan? Yes or no? Hindi na buhay. Kaya lang, ang 10 utos ay utos ng Diyos. At ayon sa Genesis 26:5, sinusunod ito ni Abraham at si Moises din ang may sulat nito, Mr. Jando. Ang 10 utos ng Diyos, ang sabi ni Moises, sinusunod ni Abraham. Si Abraham din ang may next sulat. question and last question na lang kasi 30 seconds. Ayon sa Biblia, anong utos ang sinunod ni Abraham? Ang pangingilin ba ng 7th-day Sabbath o ang ialay ang kanyang anak? Anong utos? 7th-day Sabbath kasama doon sapagkat ang 7th-day Sabbath utos ng Diyos. Ang sabi ni Moises, sinunod ni Abraham ang kanyang utos, mga utos, kautusan at mga bilin. Ang 10 utos, ang 7th-day Sabbath ay utos ng Diyos. Time's si Moises din ang may sabi noon, Mr. Time's Jando. up. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.